Isinusulong naman ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ang mga reforma sa mga patakaran sa sektor ng paggawa sa bansa. Kabilang sa mga ito ang pag-review sa Labor Code at ang mahigpit na pagpapatupad ng Labor Safety and Occupational Standards para ng mga manggagawa. Ang detalye sa ulat na ito. Reforma sa labor policies. Yan ang nakikitang paraan ng dating senador at ngayon Pangulo ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP na si Ernesto Herrera para mapabuti ang sektor ng mga manggagawa. Para mangyari ito, sinabi ni Herrera sa isang panayam na kailangang mas lumaki ang representasyon ng mga manggagawa sa pamahalaan sa pamamagitan ng paghahalal ng mga opisyal na tunay na magsusulong ng kapakanan ng sektor. Sinusuri ngayon ng TUCP ang mga politikong naghayag ng intensyong tumakbo sa pambansang halalan sa 2016. At ihahayag nila ngayong Agosto kung sino sa mga kakandidato, partikular sa pagkapangulo, ang kanilang susuportahan. May posibilidad din na makipagsanib-puwersa sila sa ibang partido na pangunahing advokasya ang kapakanan ng mga manggagawa. There are big issues that you have to bargain with government. So you have to be involved in big politics, no? National politics. And that's also one way of empowering the marginalized sector. Para naman masiguro ang pagpapatupad ng mga batas kaugnay ng labor safety and standards, nananawagan ng dating mambabata sa mga makiisa sa pagpapalakas ng kani-kanyang unyon. You can also harness the capabilities of trade unions in the overall nation building. Nananawagan din siya sa lahat ng labor movement sa bansa na magkaisa. And then harness its capabilities to be an active participant in policy decisions. Sa ngayon, isa sa mga pinagkakaabalahan ng TUCP ang pagtutulak sa pag-review ng Labor Code. Samantala, binubuhay rin ngayon ng organisasyon ang pagkakaroon ng Citizens Drug Watch sa bawat barangay. Binuo ang programa sa ilalim ng panunungkulan ni Herrera, ang tagapangulo ng Senate Committee on Illegal Drugs sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Cory Aquino. Naging matagumpay ito dahil sa partisipasyon ng pribadong sektor sa pagsupil sa paglaganap ng mga nalululong sa ipinagbabawal na gamot. Lumalaki ang problema natin sa drug. So, kailangan talaga that there should be an involvement sa private sector, especially in the barangay and in the student, in the schools. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.